Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Gaza ay nasa 7 milya lamang ang lapad habang nasa 25 lamang na milya ang haba. Subalit ang malit na piraso lamang ng lupang ito ay naging sentro ng karahasan, sigalot, digmaan at hindi pagkakaunawaan sa nakalipas na kasaysayan. Ang teritoryo ay pinamumunuan noon ng Ottoman Empire hanggang noong taong 1917 na ipasa ang pamamahala sa Gaza mula sa mga Briton at pinamahalaan ng Ehipto hanggang sa pamahalaan naman ito ng Israel. Pero sa kasalukuyan, protektado ito ng nasa humigit kumulang sa 2 milyong mga Palestino na naniniwalang ito ay kanilang pag-aari noon pa man. Noong matapos ang pamamahala ng mga Briton sa Palestine noong mga 1940s, lumawak ang karahasan sa pagitan naman ng mga Arabo at mga Hudyo na nagresulta ng isang digmaan sa pagitan ng kakabuo pa lamang noon na estado ng Israel at ng ilang mga Arab countries noong taong 1948. Nasa libo-libong mga Palestino ang nagbabaka sakaling makahanap ng matitirahan sa Gaza kaya sila nagtungo roon. Dahil sa pananakop ng bansang Ehipto, ang nooy kakaunti pa lamang ng mga taong naninirahan sa Gaza ay bigla na lamang lumobo ng nasa 200,000 katao. Pinamahalaan ng Egypt ang Gaza sa loob ng halos 2 dekada sa ilalim ng gobyernong militar. Sa ilalim din ng kanilang pamamahala sa Gaza, nagkaroon ng karapatan ng mga Palestino na makapagtrabaho at makapag-aral sa bansang Egypt. Ang United Nations naman ay nagtayo ng isang ahensya na mangangalaga sa mga refugee, ang United Nations Relief and Works Agency o UNRWA. Sa kasalukuyang panahon ay nagbibigay serbisyo ang ahensyang ito sa nasa 1.6 milyong rehistradong mga Palestine refugees sa Gaza, kabilang pa ang mga Palestino na nasa Jordan, Lebanon, Syria at West Bank. Nasakop naman ng Israel ang Gaza Strip noong taong 1967 sa ilalim ng Middle East War. Noong panahong iyon ay umabot na sa 300,000 at 74 na katawang populasyon nito na nasa 60% ng populasyon ay mga refugees. Noong nawala sa pamamahala ng Ehipto ang Gaza, marami sa mga mamamayan nito ang nagtrabaho sa larangan ng agrikultura, constructions at service industry sa loob ng Israel. Inayos ng Israel ang mga patakaran sa Gaza at pinamahalaan nila ito nang sa tingin nila ay mas maayos kaysa sa mga bansang dating umukupa dito. 20 taon nang makalipas ang digmaan noong taong 1967, inilunsad ng Palestinians ang kanilang kauna-unahang intifada o pag-aalsa. Nagsimula ito noong Desyembre 1987. Nang magkaroon ng isang aksidente sa trapiko na kung saan isang truck ng Israel ang bumangga sa isang sasakyan na may sakay ng mga Palestinian workers sa Jabalia refugee camp sa Gaza. Nasa 4 noon ang nasawi sa naturang aksidente at matapos ito ay nagsimula na ang tila mararahas na mga protesta ng mga Palestinians laban sa Israel. Habang nasa kalagitnaan ng kainitan ng tensyon, ang isang Muslim Brotherhood na noon ay nakabase sa Egypt ay gumawa ng isang armadong grupo ng mga Palestinians. Ito na nga ang Hamas na ang base ng kanilang kapangyarihan ay nasa Gaza Strip. Ang Hamas noong panahong iyon ay nagkaroon ng isang malinaw at sagradong layunin para sa kanila. Ito ay ang pababagsakin nila ang Israel at ipapanumbalik nila ang Islamic rule sa umunoy sinakop na bahagi ng teritoryo ng Israel mula sa Palestine. Ang Hamas ay naging kalaban ng Fatah ni Yasser Arafat at ang iringang ito ay nagbunga ng Palestine Liberation Organization. Taong 1993, nagkaroon sa kauna-unahang pagkakataon ng isang kasunduang pangkapayapaan ng Palestine at Israel na tinawag na Oslo Peace Treaty na nagdulot ng pagkakatatag ng Palestinian Authority. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang mga Palestinians ay binigyan ng limitado lamang na kontrol sa Gaza at Jericho sa West Bank. Ang Oslo Peace Treaty ay nagbigay ng kahit paano'y otoridad para sa mga Palestino na pamahalaan ng kanilang estado. Subalit ang mga dapat sana'y mangyayari sa kasunduan na hindi din naman naisakatuparan. Inakusahan kasi ng Israel ang Palestine ng pagtalikod umano nila sa kasunduang seguridad na kanilang pinirmahan.
At mas lalo pang nagalit ang mga Palestino dahil sa bukod sa mga bintang ng Israel ay naging tuloy-tuloy din ang pagtatayo ng mga gusali ng Israel sa nasasakupan ng mga Palestino. Dahil sa labis na galit ng mga Palestino, binomba nila ang ilang bahagi ng mga resettlement ng Israel na nagresulta naman ng maraming mga restriksyong inimpose ng Israel laban sa mga Palestino, kasama na nga dito ang pagpapalayas nila sa mga Palestino sa Gaza Strip. Taong 2000, nagkaroon ng pangalawang intifada o pag-aalsa ang Palestine. Noong mga panahong iyon ay naging laganap na ang karahasan sa pagitan ng dalawang panig at maraming mga lugar ang lubhang napinsala. Isa sa mga naging malaking casualty noon ay nangyari sa Gaza International Airport na kung saan ito ay may tuturing na simbolo ng kalayaan ng mga Palestino, ang kanilang nag-iisang lagusan patungo sa ibang mga bansa na hindi kontrolado ng Israel o ng Egypt. Binuksan ito noong taong 1998. Pinasok ng Israel ang seguridad nito. Sinira ang mga radar antenna at runway ilang buwan lamang ang lumipas matapos ang September 11, 2001 attack sa Estados Unidos. Isa pa sa sinira noon ng Israel ay ang industriya ng pangingisda ng mga Palestino na marami noon sa mga mamamayan ng Gaza ay ito ang kanilang ikinabubuhay. Binawasan ng Israel ang lugar na mapangingisda noon ng mga Palestino na ayon noon sa Israel, ginawa nila ito upang matigil ang ginagawang ilegal na pag-aangkat ng armas pangdigma ng mga Palestino mula sa ibang mga lugar. Noong Agosto 2005, umalis sa Gaza ang tropa ng Israel at ilan pang mga Israeling na naninirahan dito na noong mga panahong iyon, nabakura na ito ng Israel mula sa labas at ibang mga bansa. Sinira ng mga Palestino ang mga gusaling ginawa ng Israel sa Gaza, kabilang na ang mga resettlement building. Nagbigay din ito ng mas malawak na kapangyarihan para sa mga Palestino na makagalaw ng mas malaya sa Gaza Strip. Nakagawa pa noon ng mga tila lagusan na kung saan idinadaan ang mga smuggled na mga produkto at serbisyo sa Palestine. Subalit dahil sa kagagawa ng mga Palestino sa Gaza matapos itong iwanan ng Israel, nasira ang ilan sa mga factories, greenhouse at workshop sa Gaza na noon ay pinapasukan ng ilan sa mga residente ng Gaza Strip. Noong taong 2006, ang Hamas ay nagkaroon ng kabuuang kontrol sa buong Gaza Strip matapos manalo ang kanilang manok sa isang parlamentaryong eleksyon at naging presidente si Mahmoud Abbas. Sa mga panahong ding iyon ay pinutol ng ilan ng mga bansa na dating nagpapaubot ng tulong sa Gaza ang kanilang koneksyon sa naturang teritoryo dahil sa ang tingin nila sa Hamas ay grupo ng mga terorista. Kasunod nito ay pinigilan ng Israel ang mga nasa libo-libong mga Palestino na nagtatrabaho sa Israel na muling makapasok sa kanilang bansa. Marami noong mga Palestino ang nawalan ng trabaho at naghirap. Dahil din sa isang airstrike ng Israel, tinamaan ang nag-iisang planta ng kuryente sa Gaza na nagdulot ng malawakang blackout. Umaasa ang Gaza sa Israel para sa tubig, kuryente, telecommunications at iba pang kagamitan nito. Nakuha ng Gaza Strip ang kasalukuyang mga hangganan sa Hilaga at Silangan sa pagtigil ng pakikipaglaban sa digmaan noong taong 1948 na kinumpirma ng kasunduan sa armistice ng Israel-Egypt noong 24 ng Pebrero 1949. Nagpatupad din noon ng ilang mga restriksyon ng Israel at Egypt upang hindi makapasok sa Gaza ang ilang mga pangangailangan ng mga mamamayan nito para sa araw-araw. Sinubukan ng Hamas na muling buhayin ng kanilang ekonomiya subalit dahil sa nakikita silang bilang malaking banta, hindi na lamang ng Israel, sinarado na rin ng Egypt ang border nito sa Gaza at pinasabog ang ilan sa mga tunnel nito. At muli, ang ambisyon ng mga Hamas na muling buhayin ang kanilang ekonomiya ay tila kabaliktaran ang nangyari dahil sa mga pag-atake at malalang kaguluhan, paulit-ulit at patuloy na bumagsak ang ekonomiya ng Gaza. Bago pa ang taong ito, ilan pa sa mga maituturing na malalang sagupan sa pagitan ng Israel at ng Palestine ay nangyari noong taong 2014 kung saan nagpalipad ang Hamas ng rocket sa pusod ng Israel. Nasa 2,100 ang mga Palestinong nasawi noon na karamihan ay mga sibilyan habang nasa 67 sundalo at 6 na sibilyan naman ang nasawi sa panig ng Israel. At noong nakaraang Sabado lamang, isang sorpresang pag-atake na naman ang isinagawa ng Gaza sa Israel at nangyayari pa ito hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay wala nang nais na magpatalo at patuloy pa rin ang dalawang panig sa kanilang pag-aaway. Sa unang pagkakataon mula nang sumiklab ang Arab-Israeli War noong 1948, nakipagbakbakan ng Israel sa mga kalaban nito sa mismong teritoryo ng bansa. Sa mga lumipas na dekada ay marami ang nasawi dahil sa sigalot subalit pinakamarami ngayong taon.
nang sakupin ng Israeli forces ang West Bank. Madaling araw ng Sabado, Oktubre 7, binulabog ng militanteng grupong Hamas ang Israel sa pamamagitan ng pag-atake sa himpapawid, karagatan at kalupaan. 8,000 rockets ang pinakawalan ng Hamas na sinundan pa ng paglusot nila sa border fence at pagpasok sa ilan pang mga teritoryo sa Israel. Sa isang iglap, 1,200 katawang namatay. Agad namang nagdeklara sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng giyera na sinundan ng airstrike sa Gaza na kumitil ng 900 katao. Sa papaano'y tumalab ang resback ng Israel subalit nasa 100 katao ang dinukot ng Hamas kasabay ng pagbabantang papatay nila ang mga ito kung patuloy na aatakihin ang Gaza ng walang warning. Bagaman sinisikap ng Israel na kontrolin ang sitwasyon, pinangangambahan ng international community ang posibilidad na lumawak ito sa pagsali ng mga bansang nakikialam sa sigalot. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!